Hello everyone! Punta tayo sa site. Dalawa ang pupuntahan ko ngayon. Dalawang renovations. Natutuwa naman ako sa mga renovation pero hindi palagi. Maganda rin minsan na kapag mayroong mga brand new builds na gagawin. At payo ko lang sa inyo kapag halimbawa ayaw nyong pumasok sa work dahil pagod na, isipin mo lang, girl, maraming taong walang work ngayon. And we are so lucky to have work na ang isipin mo na lang, I get to go to work. Yung iba, all they want is to have work. So, we're inside. Kaka-demolish nila sa mga finishes sa loob. Tinanggalan ng mga cabinets and all. Yung mga dangling things from the ceiling na yun ang mga kuryente na pinapadaan sa ilalim ng ceiling. That one, kinat nila yung concrete para magpunta dyan ang plumbing. Dahil magkakaroon tayo ng mga kusina dyan. At syempre sa hallway din, kinailangan nilang magdig para dyan naman dadaan yung para sa bagong banyo na ipapatayo doon sa kabila. So anytime yan, kagaya niyan, na makita ninyo na may butas sa floor, they saw cut that para dumaan ng plumbing. And this one is dun sa outside. Itong room na to ang napili nilang maging construction office. So ayan yung nasa labas. Remember, those blue fences, yan ang mga construction fences na inilalagay nila para safe pa rin yung mga bata during construction. Kita nyo ba yung malaking batong yan? Hindi yan bato. Ano yan? Foundation ng basketball hoop. At pinapakita ko sila, sinasara nila yung gate. Andito na tayo sa ikalawang site. Napakakalat kaya, like I say, always importante na nagkasuot kayo ng steel toe boots. So, yung hard hat, depende na lang din kung ano yung ginagawa nila. Kung halimbawa may ginagawa sa up the ceiling and the roof, you have to wear that. Pero yung steel toe boots, you have to wear that all the time. Ito yung outdoor play area nila. So, iyang mga base na yan, kung makikita ninyo dun sa last vlog, napakapangit, naka-offset yung base ng column. Tas ngayon na-fix na nila, dinagdagan nila ng concrete, diba? And then, yung fence, nilagyan nila ng fence at yang sa ceiling na yan, papatakpan natin kasi mukhang luma yung mga ginamit nilang wood. I think nabanggit ko yan doon sa last vlog natin. I mean, sa last site visit natin. Malaki na yung improvement. They still need to clean up before they hand it over to us. At tatapusin muna yung fencing, of course. Pumasok ako sa loob. Mayroong burn marks dun sa floor. I tried to take it out. Mukhang natatanggal naman. I think I was successful. May nakita akong chisel. Tinanggal ko lahat and then siguro papawax na lang natin kasi wala na tayong time papalitan yung buong floor. At ayan na yung after. Bago yung mga cubbies na yan, yung ceiling luma na yan. Tapos yung mababang yan, nakita nyo dalawa yung counter. Yung mababa para sa mga small kids para mas mabilis nilang maabot. Tapos yung mataas para sa mga teachers at mga nagbabantay. May mga gate din para safe yung mga bata hindi makapasok sa kusina. At kapag nasa banyo sila, may gate na maliit. Para makikita mo pa rin sila kung gusto mo silang turuan magbanyo. And I am walking to the shelving room na merong Diyan pupunta yung washer and dryer. Kaya may hookup na ganun. Palabas na tayo. And doon sa kabila, I was telling, 2 units kasi to. Kung anong mangyayari dito sa unit na to, mangyayari din doon sa kabila. So, times 2. I didn't go to that area anymore kasi may mga nagpipintura. Follow for more Buhay Canada. That's it for today. Have a blessed new year in the 2025. And I hope that you have a beautiful day. Stay blessed!